Chapter 1381. Tawagan mo muna ang bodyguard ko o si Xander at bumalik ka kapag nagising ako. Sinabi ni Avery, walang dapat na problema sa operasyong ito, hindi mo kailangang mag-alala. Elliot, hindi ako mag-aalala hanggat ligtas kang umalis dito. Sigurado akong makakalabas ako dito ng ligtas. Makakaalis ka rin dito ng ligtas. Sinuot ni Avery ang kanyang mga damit at kinuha ang kanyang telepono. Mauna na ako. Well, mag-ingat sa daan. Tawagan mo ako kung mayroon ka. Lumabas si Avery ng hotel at humakbang patungo sa ospital. Wala pang 10 minuto, bumalik siya sa ward. Buti na lang at hindi pa dumarating si Xander at ang bodyguard. Pumunta si Avery sa banyo para maligo, pagkatapos ay pumunta sa gilid ng kama, kinuha ang kanyang telepono at binuksan ito. Nakita niyang pinadalhan siya ni Xander ng mensahe noong alas 4 ng umaga, I can't operated on you. Pinilit ako ng girlfriend ko na umuwi. Kaya mauna na ako. Sorry. Ang mensaheng ito ay nagpatigil kay Avery. Alam niyang may girlfriend na si Xander at narinig niya itong pinag-uusapan noong sabay silang kumain noon. Maya-maya, bitbit ng bodyguard ang almusal, tinulak ang pinto ng ward at pumasok. Agad na ibinaba ni Avery ang telepono, ngunit saglit na hindi nag-adjust ang ekspresyon ng mukha niya. Inilapag ng bodyguard ang almusal sa mesa at nagtanong, Boss, anong problema mo? Kinaumagahan, tinawagan ko si Xander. May do not disturb sign na nakasabit sa pinto ng kwarto niya. Kakaiba, paliwanag ni Avery, naiwan si Xander. Nag-message siya sa akin noong alas 4 ng umaga na nagsasabing hindi niya ako maoperahan. Ano ang nangyayari? Nag-away ba kayong dalawa? Natigilan ang bodyguard. Napagkasundoan na ang operasyon ay ginawa ngayong araw, ngunit umalis ang punong surgeon. Paano gawin ang operasyong ito? Sabi niya pinilit siyang bumalik ng girlfriend niya kaya umalis muna siya, mahinahong sabi ni Avery, ayos lang. Makakahanap ako ng ibang doktor na mag-oopera sa akin. Hindi naman ganoon kahirap ang operasyong ito. Masyadong masungit si Xander. Kahit pilitin siya ng girlfriend niya na bumalik, maaari siyang bumalik pagkatapos ng operasyon sa iyo ngayon. Hindi siya makapaghintay ng isang araw. Hindi mo ba iniisip na ito ay medyo kakaiba? Magiging maayos siya kung babalik ka sa hotel kasama niya sa gabi. Kakaiba ang naramdaman ng bodyguard. Tumingin si Avery sa bodyguard, siguro nagkaroon ng matinding away sa kanya ang girlfriend niya. Ngumisi ang bodyguard kahit magkaroon ng malaking away, hindi kanya iiwan dito, di ba? Either hindi siya nangako na ooperahan ka at ilang beses niyang sinabi na pwede na tayong umalis dito pagkatapos ng operasyon mo. Dapat hindi niya sinasadya. Huwag mo siyang sisihin. Hintayin mo ang operasyon ko. Tatawagan ko siya mamaya at magtatanong. Natahimik na ang mood ni Avery. Kinuha niya ang kanyang almusal sa bag at kumagit ng kaunti. Boss, sabi niya kagabi ay lumala na ang kalagayan mo. Hindi kaya niya kaya ang operasyon mo kaya nakatakas siya. Binuksan ng bodyguard ang kanyang isip. Imposible. Kahit na lumala ang aking kondisyon, ang operasyon ay pinakakomplikado sa kanyang kakayahan. Ganap niyang may sigawa ang operasyong ito para sa akin. Tiyak na hindi ito ang dahilan kung bakit mo nahulaan. Avery pa rin. Alam na alam niya ang kakayahan ni Xander, kung hindi ay hindi niya ito tatawagan para tulungan siyang mag-opera. Buti na lang umalis si Xander bago ang operasyon na
Medyo kakaiba talaga. Sa katunayan, maaari siyang umalis anumang oras, ngunit pinili niyang umalis sa gabi. Bago ang operasyon na ikinagulat ni Avery. Saka sobrang hateful niya. Boss, hiwalayan mo na siya. Nagreklamo ang bodyguard, pumunta tayo sa ibang doktor pagkatapos ng almusal. Well, pagkatapos ng almusal pumunta si Avery at ang bodyguard sa isang doktor. Laking gulat ng doktor nang marinig niyang umalis na si Xander. Akala ko maganda ang relasyon niyo. Nakita kong napaka-responsable niya sa sakit mo noon. Galit na sabi ng bodyguard, galit din kami. Hindi siya nagpaalam, umalis na lang siya. Anong tingnan natin kung magagawa mo itong operasyon sa boss ko? Nahihiyang sabi ng doktor, syempre pwede naman. Pero hindi ko masisiguro na magiging successful ang operasyon. Kung tutuusin, wala akong medical skills. Kahanga-hanga si Xander. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, makakahanap ka ng mga eksperto mula sa ibang mga bansa. Nag-iisip sandali si Avery at sinabing, pakiusap, tulungan mo ako sa operasyon. Gabi na kasi mas mabilis na lumala ang kanyang kalagayan at hindi na niya ito kayang i-drag pa. Bridgedale, Chapter 1382. Tinawagan ni Wesley si Avery pero walang sumasagot. Kaya dinil niya ang number ni Xander pero walang sumasagot. Ngayon ang araw ng operasyon ni Avery at gusto niyang malaman ang sitwasyon ng operasyon. Nang tingnan niya ang flight sa Yonroville at planong pumunta sa Yonroville, bumalik ang telepono ni Avery. Brother Wesley, nagcha-charge ang cellphone ko sa ward. Napag-usapan ni Avery ang plano sa pag-opera sa doktor, at ngayon lang siya bumalik sa ward. Nagpapatakbo ka ba ngayon? Well, saglit na natigilan si Avery at sinabi sa kanya ang bagay na iyon, nakabalik na si Xander sa Ariadne, kaya tiniling ko sa doktor sa ospital na ito na operahan ako. Nagulat si Wesley, ano ang sitwasyon? Ano ang pangangailangan ng madali ang pagkilos? Hindi ka ba pwedeng bumalik kay Ariadne pagkatapos ng operasyon? Kailan siya umalis? Nagpadala siya sa akin ng isang mensahe noong alas 4 ng umaga at malamang na umalis siya kapag nagpadala siya sa akin ng isang mensahe. Natahimik na ang mood ni Avery. Bakit hindi ka nagpa-opera bago umalis? Nagmamadali ka ba para sa araw na ito? Naguguluhan si Wesley. Baka nagmamadali ang kalagayan niya. At hindi ito major operation para sa akin. Craniotomy, bakit hindi major operation? Ang tanga ni Xander. Alinman sa hindi siya papayag na gawin ang operasyon para sa iyo dahil pumayag siya. Paano siya makakabalik sa huling araw? Tatawagan ko siya. Mamaya, seryoso ang tono ni Wesley. Agad na sinabi ni Avery, Kuya Wesley, huwag mo siyang tawagan. Dapat ay mayroon siyang sariling mga paghihirap. Tatawagan ko siya pagkatapos ng operasyon ko. Wesley, okay lang ba ang doktor dyan? Wala naman sigurong problema. Laging pumupunta si Kyrie sa ospital na ito para magpatingin sa doktor tuwing may sakit siya. Iniba ni Avery ang usapan, kumusta sina Shay at Adrian. Mabuti naman sila, tumira si Wesley sa kanila at hinintay na bumalik sina Elliot at Avery. Mas mabuti si Shay at inaalagaan siya ni Adrian. Avery, na-miss kita ng sobra. Wesley, kailangan mong magkaroon ng kapayapaan ng isip. Ang pinakamahalagang bagay ay gumaling sa iyong sakit ngayon. Avery, sige. Wesley, kung gayon hindi kita guguluhin. Ipadala sa akin ang numero ng iyong bodyguard.
Hihintayin kita. Mamayang gabi at makipag-ugnayan sa bodyguard mo. Avery, okay. Pagkatapos magsalita, ipinadala ni Avery ang numero ng bodyguard. Alas 11 ng gabi, bumalik si Elliot sa villa. Sa sala may sahig na puno ng mga bulaklak at umupo si Rebecca sa tabi niya, naglalagay ng bote. Nang makitang bumalik si Elliot, agad na ibinaba ni Rebecca ang gunting at bulaklak sa kanyang mga kamay. At nagtanong, Elliot, uuwi na ba ang tatay ko? Well, nakauwi na siya ngayon. Kumusta ka? Umupo si Elliot sa sofa at sinilip ang mga bulaklak na inayos niya. Umupo si Rebecca sa tabi niya at sinabing, medyo mas maganda ngayon. Balita ko may operation si Avery. Ngayon, pagkatapos ng kanyang operasyon, maaari kang pumunta at makita siya kung gusto mo. Sayang naman at ayaw niya akong makita kung hindi ay gusto ko rin siyang makita. Pupuntahan ko siya kasama mo. Tiningnan ni Elliot ang taos-pusong ekspresyon sa mukha ni Rebecca at same time na sinabi ko wag mo siyang puntahan sa hinaharap. Rebecca, okay. Hindi ko ine-expect na sobrang galit mo sa akin, Elliot, dahil nasa mabuting kalusugan ka ngayon. Hindi na ganoon ka comfortable, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa iyong ama mamaya. Sabi ni Rebecca, well, ilalagay ko itong mga bulaklak sa florera at pupunta doon. Elliot, gutom ka ba? Gusto mo ba ng makakain? Si Yaya ang gumawa ng sopas. Hindi ako gutom. Since ayos ka na, mauna na ako. Natahimik ang boses niya, sumilay ang pagkadismaya sa mga mata niya at agad niyang ipinaliwanag na kaayos na ang tatay mo at kailangan kong harapin iyon. Sige, pumunta ka. Nag-aalala lang ako na hindi kaya ng katawan mo. Ay nalalayan siya ni Rebecca palabas. Pagkaalis niya ay bumalik si Rebecca sa sala. Chapter 1383. Tinawakan ng Yaya ang isang mangkok ng sabaw ng manok at dinala ito kay Rebecca. Miss, nakita mo ba na wala sa bahay ang puso ni Elliot? Kung wala si Avery, siguradong hindi siya magiging ganito. Pagkatapos humigop ng sabaw ng manok, sinabi ni Rebecca, pupunta ako at kakausapin ko ang aking ama tungkol dito mamaya. Gayunpaman, may operasyon si Avery ngayon at tinatayang kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw bago umalis dito. Natural na uuwi ang puso niya. Well, ito ang teritoryo ng pamilya Joban. Gaano man kalakas si Elliot noong nakaraan, gaano man kagaling si Avery, gaano man kagaling ang braso niya, si Elliot ay dapat na asawa mo sa totoo lang, at si Avery ay dapat ding maging tapat na asawa. Umalis ka dito. Napangiti si Rebecca sa sinabi ng Yaya. Pagkatapos uminom ng sopas, pumunta si Rebecca sa bahay ni Kyrie kasama si Yaya. Dad, ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Rebecca. Sabay hawak sa kamay ni Kyrie. Tumingin si Kyrie sa kanyang anak at nagtanong, ano ang ginawa mo kahapon? Sabi ni Rebecca, nasa tiyan ko na ngayon ang anak ni Elliot. Dad, hayaan mo na si Avery na umalis dito. Hintayin mong umalis si Avery. Ngayon, tiyak na, hahayaan kong manatili rito si Elliot ng may kapayapaan ng isip. Anong nangyari sa bata? Laking gulat ni Kyrie. Matapos ipaliwanag ni Rebecca ang bagay na iyon. Kumunot ang noo ni Kyrie, hindi gaanong nasisiyahan. Tay, huwag ka nang magalit. Ang tungkulin ng batang ito ay panatilihin si Elliot dito. Kapag nagstay siya, natatakot ka pa rin ba na hindi siya magkaanak sa akin in the future? Napakunot ang noo ni Kyrie sa sinabi ni Rebecca, well, Rebecca, hindi mo lang gustong manatili si Elliot dito.
kundi gaya ni Avery, hawakan mo ng mahigpit ang puso niya. Kayang isuko ni Elliot ang lahat para kay Avery, at gusto mo ring ibigay niya ang lahat para sa iyo. Tumango si Rebecca, tay, magsisikap ako. Nasa ospital. Matapos magawa ang lahat ng pre-operative na paghahanda, ipinadala si Avery sa operating room. Ang bodyguard ay nakatayo sa labas ng pinto ng operating room, naghihintay na balisa. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Avery, si Mike. Iyon. Sinagot ng bodyguard ang telepono, kakapasok lang ng amo ko sa operating room. Aabutin ng kahit 1 oras bago lumabas. Mike, kapag lumabas si Avery, tatawagan mo ako sa lalong madaling panahon. Bodyguard, pag-usapan natin yan paggising niya. Hindi ko pa alam kung paano ang medical skills ng doktor na ito. Pinaalis ng mga kaklase ko ang amo ko. Hindi ko pa rin maisip, halatang maayos naman siya kahapon, kaya kung ayaw niya, hindi niya gagawin. Kung gayon, ano ang pangalan ng tao? Ang pangalan niya ay Xander. Maganda ang impresyon ko sa kanya, pero sino ang nakakaalam na ganoon siyang tao? Sa susunod na gusto ko siyang makita, kailangan ko siyang pag-alitan hanggang kamatayan. Titingnan ko ang taong ito. Natapos si Mike at ibinaba ang telepono. Ang mga bodyguard ay hindi mapakali na naglalakad sa labas ng operating room. 3:00 ng hapon namatay ang ilaw sa operating room. At ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng operating room at pinalabas si Avery. Chapter 1384. Mike, hindi maaaring magkamali ang impormasyong nahanap ko. Talagang hindi siya umalis sakay ng eroplano. Sabi ng bodyguard, pero hindi talaga namin siya makontak. Kamusta na si Avery ngayon? Hindi masyadong inaalala ni Mike si Xander, mas inaalala niya si Avery. Can she speak now? Gusto kong marinig ang boses niya. Pumasok ang bodyguard sa ward, dala ang kanyang cellphone. Sinusuri ng doktor ang temperatura at presyon ng dugo ni Avery. Bagamat nakadilat ang kanyang mga mata at medyo mapurol, natatakot ako na hindi kanya makausap ngayon. Kapag okay na siya, hihilingin kong tawagan ka ulit. Nang matapos magsalita ang bodyguard ay ibinaba na niya ang telepono. Maya-maya, dumating ang tawag ni Wesley. Tumayo ang bodyguard sa labas ng pinto ng ward at sinagot ang telepono. Gising na ang amo ko, pero hindi ka na niya nakakausap sa telepono ngayon. Hindi yata siya masyadong gising. Wesley, well, ganito kasi after the surgery. Bukas na siya. Dapat itong maging mas mahusay. Wesley, dapat magkakilala din kayo ni Xander, di ba? Hindi ba nag-message si Xander sa amo ko na bumalik sa Bridgedale? Ngunit sinabi ni Mike na hindi siya bumalik sa Bridgedale. Ano sa tingin mo siya? Anong ibig mong sabihin? Tanong ng bodyguard. Wesley, kanina ko lang siya tinawagan at naka-off ang cellphone niya. Ang bodyguard, kung gayon, alam mo ba ang kanyang address? Sabi ni Wesley, hindi ko alam. Dapat mapagkakatiwalaan si Xander. Kung hindi magagawa ni Avery. Tawagan mo siya. Kung ganoon, bakit siya nagpadala ng ganoong mensahe sa aking amo? At kung hindi siya babalik ngayon sa Bridgedale, nasaan siya? Lalo na gustong malaman ng bodyguard ang tanong na ito. Pupunta ka ba sa hotel na tinutuluyan niya? Pinuntahan ko ito kinaumagahan at may nakalagay na huwag istorbohin. Sabi ng bodyguard at huminto. Hihintayin kong bumaba sa hotel para makita. Sabi ng isang staff, hindi siya umalis dito. Kung hindi, sa hotel na lang siya.
Sabi ng bodyguard, nanginginig ang puso at malamig na pawis sa likod. Matapos makipag-usap sa telepono, bumalik sa ward ang bodyguard. Sinuri ng doktor si Avery ngayon at siya ay normal. Nakaalis na ang doktor at kasama niya si Elliot sa tabi ng hospital bed. Inilagay ng bodyguard ang mobile phone ni Avery sa mesa. Boss, magpahinga ka ng mabuti at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Bibili ako ng hapunan, sinabi ng bodyguard, at tinanong si Elliot, gusto mo bang dalhin ito para sa iyo? Hindi pa ako nagugutom, sabi ni Elliot. O sige, mauna na ako. Nang matapos ang bodyguard ay lumabas na siya ng ward. Pagkaalis ng bodyguard ay tumingin si Elliot kay Avery. Tinawakan ni Elliot ang kanyang infusion na kamay at sinabing, alam kong masakit ang ulo mo ngayon kaya huwag kang mag-isip ng kahit ano. Nangako si Kyrie na papaalisin ka dito. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, pwede ka nang umalis. Well, I miss home so much, sabi ni Avery, biglang sumakit ang ulo niya. Huwag ka nang magsalita pa. Tiningnan ni Elliot ang masakit. Naanyo nito, ang puso niya ay kinurot ng mahigpit. I will be here with you tonight. Bago ka umalis dito, sasamahan kita. Inunat ni Avery ang manipis niyang kilay at marahang tumugon. Sa hotel, pagdating ng bodyguard sa kwartong tinutuluyan ni Xander kanina ay may nakasabit pa na sign na do not disturb sa pinto. Pinindot ng bodyguard ang doorbell, naghintay ng ilang sandali at walang sagot. Isang kakaibang pakiramdam ang bumangon. Kung may mga tao sa silid pagkatapos tumunog ang doorbell, dapat pumunta ang mga tao sa loob upang buksan ang pinto upang makita. Pumunta ang bodyguard sa manager ng hotel at sinabing, sa kwartong ito nakatira ang kaibigan ko. Hindi ko siya makontak ngayon, kaya tulungan mo akong buksan ang pinto para makita. Pumunta lang ako sa front desk para magtanong tungkol sa kaibigan ko kung nag-check out na siya, pero ayaw sabihin ng babae sa front desk. Kapag may nangyari sa kaibigan ko, hindi matatawaran ng hotel mo ang responsibilidad nito. Kinuha ng manager ng hotel ang card at binuksan ang pinto. Itinulak ng bodyguard ang pinto at ang tanawin sa loob ay nagpatayo ng kanyang buhok. Sa hospital ward, tumunog ang cellphone ni Elliot. Nang makitang bodyguard ni Avery ang tumatawag, agad niyang sinagot ang telepono. Ginoo Foster, ang masamang balita. Patay na si Xander. Namatay siya sa kwarto ng hotel. Nanlamig ang bodyguard at hindi alam ang gagawin sa katawan ni Xander. Nang marinig ito, agad na lumabas ng ward si Elliot. Chapter 1385. Hindi alam ni Avery kung gaano katagal nagising siya mula sa pagkakatulog at nakitang walang tao ang ward. Wala si Elliot at wala ang bodyguard. Di ba sabi ni Elliot na sasamahan siya dito? Kinuha ni Avery ang telepono at tinignan ang oras. It's already 11 PM, wala siyang naramdaman kundi sakit. Sa ngayon, tinanap niya ang numero ni Elliot at nag-dial. Sa kabilang side ng phone ay narinig ang boses ni Elliot. Avery, gising ka na ba? Pupunta ako para samahan ka. Kaagad. Gumalaw ang kanyang mga labi at napakalambot ng kanyang boses. Kung hindi maginhawang pumunta rito, maaari kang pumunta rito. Nasa ospital ako, pupunta ako kaagad. Nang matapos magsalita si Elliot ay ibinaba na niya ang telepono. Dinala na sa ospital ang bangkay ni Xander. Ngayon, kailangan malaman ni Elliot at ng bodyguard kung bakit biglang namatay si Xander. At saka, bago namatay si Xander, bakit siya nagpadala ng
Ganoong mensahe kay Avery. Dahil aalis na siya, bakit? Hindi siya nakarating. Nadama niya na ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente, ngunit pagpatay. Bumalik si Elliot sa ward kasama ang bodyguard. Nang makita silang dalawa, malakas na nagtanong si Avery, naninigarilyo ka ba? Hindi. Oo. Sabay na nagsalita ang dalawa, ngunit magkaiba ang mga sagot. Ang kalmado sa mukha ni Avery ay napalitan ng kuryosidad. Anong ginagawa mo? Nanatiling tikom ang bibig ng bodyguard at hinayaang magsalita si Elliot. Naninigarilyo ang bodyguard at kumain ako ng gabing merienda. Tinapos ni Elliot ang kanyang mga salita ng maigsi, lumakad papunta sa kama at umupo. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Bakit biglang pumayag si Kyrie na bitawan ako? Tanong ni Avery. Pinuntahan siya ni Rebecca. Totoong sabi ni Elliot. Mahinang sabi ni Avery, naiintindihan ko. Ayaw talaga ni Rebecca na manatili ako dito. Kung aalis ako, magiging kanya ka. Sabi ni Elliot nakatingin sa bodyguard. Huwag mo nang isipin iyon. Bumalik ka muna para magpahinga. Oh, boss, sige mauna na ako. Magkita tayo bukas ng umagat nang matapos makipag-usap ang bodyguard kay Avery ay humakbang ito palabas. Binalak nilang dalawa na sabihin sa kanya ang pagkamatay ni Xander nang makalabas si Avery sa ospital. Kaka-opera lang ni Avery sa utak at hindi na ma-stimulate. Ngayon, kinabukasan, matapos bigyan ng nurse si Avery ng gamot ngayon, bumalik si Elliot para magpahinga. Mas maganda ang pakiramdam ni Avery ngayon kaysa kahapon. Nabawasan ang sakit at bahagyang gumanda. Ang diwa. Akala ng bodyguard ay hindi makakain si Avery ngayon. Kaya hindi niya ito binili ng almusal. Lalo na gusto ni Avery ng maaliwalas na lugaw kaya pinabili niya ito sa bodyguard. Pagkalabas ng bodyguard ay tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang kakaibang tawag at ang pagpapatungkol ay nagpapakita ng Bridgedale. Kinuha niya ang telepono at isang boses ng babae ang dumating. Avery, girlfriend ako ni Xander. Nasaan ka na? Ngayon. Natigilan si Avery, hindi ba babalik si Xander kay Ariadne? Bakit hindi ko alam na babalik siya kay Ariadne? Ngayon sabihin mo sa akin kung nasaan ka ngayon. Ang babae sa telepono ay unti-unting nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Kumunot ang noo ni Avery, pakiramdam niya ay may mali. Pagkatapos niyang i-report ang numero ng kanyang ward, naputol ang tawag. Hindi na bumalik si Xander sa Bridgedale. Saan nagpunta si Xander? Baka may nangyari kay Xander. Abangan bukas sa susunod ng kabanata. Merry Christmas and Happy New Year!